Naisip mo na ba kung bakit ang iyong mga dalangin ay tila bounce laban sa bubong? Bakit sa palagay mo ay hindi nakikinig sa iyo ng Diyos, sa kabila ng pagdarasal ng may katapatan? Ang sagot ay maaaring nasa mga salitang ginagamit mo. Mayroong 3 tiyak na mga salita na, ayon sa Biblia, ay maaaring ganap na pagsabotahe sa iyong pakikipag-usap sa Diyos at pagsira sa iyong espiritual na autoridad nang hindi mo napagtanto. Ang mga salitang ito ay mapanganib na nagbukas sila ng mga pintuan sa kaaway at hadlangan ang mga pagpapala na inihanda ng Diyos para sa iyo. Itinuro sa amin ni Jesus na sapagkat ang iyong mga salita ay mabibigyan ka ng katwiran at para sa iyong mga salita ay nahatulan ka. Mateo 12:37. Nangangahulugan ito na ang bawat salitang binibigkas mo sa panalangin ay may kapangyarihan upang mabuo o sirain ang iyong pananampalataya. Ngayon ay ibubunyag namin kung ano ang 3 mga salitang mortal na ito na hindi mo dapat ipahayag kung manalangin ka, at mas mahalaga, ipapakita namin sa iyo kung ano ang sasabihin sa lugar upang ang iyong mga panalangin ay malakas at epektibo kung sa palagay mo ay hindi sinasagot ang iyong mga dalangin. Kung nakakaranas ka ng espiritual na pagkatuyo o kung nais mong itaas ang iyong buhay ng panalangin sa isang ganap na bagong antas, ang video na ito ay maaaring magbago ng iyong walang hanggang kapalaran. Huwag umalis dahil ang matututunan mo ngayon ay impormasyon na kakaunti ang nakakaalam at maaari itong ganap na ibahin ang anyo ng iyong relasyon sa Diyos. Isipin sandali na papasok ka sa isang larangan ng digmaan, hindi isang pisikal na larangan, ngunit isang espiritual na teritoryo kung saan ang bawat salita na lumalabas sa iyong bibig ay nagdadala ng bigat ng kawalang hanggan. Iyon mismo ang mangyayari kapag may lumuhod upang manalangin. Ang panalangin ay hindi lamang isang kaswal na pag-uusap sa Diyos. Ito ay isang pagpasok sa mga espiritual na sukat kung saan lumipat ang mga hindi nakikitang puwersa at kung saan ang bawat binibigkas na pantig ay maaaring matukoy ang tagumpay o pagkatalo. Itinuro sa atin ni Jesucristo na ang kasaganaan ng puso ay nagsasalita ng bibig, ang Mateo 12:34, na inilalantad na ang ating mga salita ay direktang bintana sa ating kaluluwa at ating pananampalataya. Kapag ang isang tao ay tunay na nakakaintindi sa katotohanan na ito, ang kanilang diskarte sa panalangin ay ganap na nabago. Hindi na ito tungkol sa pag-uulit ng mga walang laman na mga formula o pagbulong ng mga kahilingan ng walang paniniwala. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang bawat salitang binibigkas sa panalangin ay may kapangyarihan upang ilipat ang mga bundok o lumikha ng hindi nakikita na mga hadlang na pumipigil sa mga pagpapala ng Diyos na maabot ang ating buhay. Inihayag ng Biblia na ang kamatayan at buhay ay hawak ng wika, Kawikaan 18:21, at inilalapat ito lalo na kung pupunta tayo sa makapangyarihan sa lahat. Mahalaga na maunawaan na ang ating mga salita ay hindi lamang nagpapahayag ng ating mga saloobin, kundi pati na rin ang paghulma ng ating espiritual na katotohanan at matukoy ang antas ng autoridad na ginagamit natin sa kaharian ng langit. Ang pananampalataya, ang pangunahing elemento na nakalulugod sa Diyos ayon sa Hebrews 11:6, ay nagpapakita ng direkta sa pamamagitan ng ating mga salita. Kapag sinabi ni Jesus na, lahat ng hinihiling mo sa pagdarasal, maniwala na tatanggapin mo ito at darating ito sa iyo. Marcos 4:24. Nagtatatag ito ng isang hindi mababago na prinsipyo ng espiritual. Ang ganap na pananampalataya ang susi na magbubukas ng mga pintuan ng langit. Ngunit narito ang mahalagang punto na maraming hindi napapansin. Ang pananampalataya na ito ay dapat ipahayag sa pamamagitan ng mga salitang sumasalamin sa kabuuang pananalig, walang duda o kawalan ng katiyakan. Pag-isipan ito, nang inutusan ni Jesus ang puno ng igos, hindi niya sinabi na pakatuyo ka o kung ito ang iyong kalooban, tuyo. Ipinahayag niya na may ganap na autoridad at ang puno ng igos ay sumunod kaagad. Ang parehong autoridad ay magagamit para sa bawat mananampalataya na nauunawaan ang kapangyarihan ng mga salitang pinahira ng pananampalataya. Gayunpaman, ang karamihan sa mga tao ay hindi sinasadya na sabotahe ang kanilang sariling mga pangungusap gamit ang mga salita na nagpapakita ng pagdududa, kawalan ng katiyakan o kawalan ng pananampalataya. Para bang nagtatayo sila ng tulay patungo sa Diyos na may isang kamay at sinisira ito kasama ang isa pa. Ang pag-asa, ang masayang
asa na matanggap ang hiniling natin, ay dapat na sumisid sa bawat salitang binibigkas natin sa panalangin. Kapag nagdarasal tayo ng may pag-asa, ang ating mga salita ay sisingilin ng banal na kapangyarihan at maging mga utos na kinikilala at parangal ang langit. Ang sukat ng espiritual na labanan sa panalangin ay isang bagay na kakaunti ang nauunawaan. Nang manalangin si Daniel ng 21 na araw nang hindi tumatanggap ng sagot, hindi ito dahil hindi naririnig ng Diyos ang kanyang panalangin mula sa isang araw. Inihayag ng Biblia na sinabi ng anghel, "Mula sa unang araw ay nagkaroon ka ng iyong puso upang maunawaan at ipahiya ang iyong sarili sa harapan ng iyong Diyos. Ang iyong mga salita ay narinig at dahil sa iyong mga salita ay dumating ako." Daniel 10:12. Ang pagkaantala ay dahil sa isang espiritual na labanan sa mga makalangit na lugar kung saan sinalungat ng prinsipe ng kaharian ng Persya ang anghel na nagdala ng sagot. Ang paghahayag na ito ay nagpapakita sa amin na ang aming mga panalangin ay nag-uudyok ng matinding espiritual na aktibidad at na ang mga puwersa ng kasamaan ay sumusubok na makagambala o hadlangan ang mga sagot na ipinadala ng Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga na ang ating mga salita sa panalangin ay tulad ng matalim na mga espada na pumuputol sa espiritual na pagsalungat, hindi bilang mga may kapansanan na armas na kulang sa kapangyarihan upang tumagos sa mga panlaban ng kaaway. Ang bawat salitang binibigkas ng pananampalataya at autoridad ay tulad ng isang direktang misail na tumatawid sa mga linya ng kaaway at naabot ang trono ng biyaya. Ngunit ang mga salitang puno ng pag-aalinlangan, kawalan ng katiyakan o self-pity, ay tulad ng mga projectiles na sumabog bago maabot ang kanilang kapalaran, na nagdudulot ng mas maraming pinsala sa kaaway na sumusubok na ihinto ang banal na tugon. Ang espiritual na autoridad na ipinagkaloob sa atin ni Jesus ay hindi isang abstract na konsepto, ngunit isang praktikal na katotohanan na nagpapakita ng sarili sa pamamagitan ng ating mga salita. Nang sinabi niyang, "Lahat ng kapangyarihan ay ibinibigay sa akin sa langit at sa lupa." Mateo 28:13. Kaagad na inatasan niya kaming pumunta at gumawa ng mga alagad. Paglilipat ng parehong autoridad. Ang autoridad na ito ay pangunahing isinasagawa sa pamamagitan ng sinasalita na salita, lalo na sa panalangin. Gayunpaman, maraming mga mananampalataya ang nagdarasal tulad ng mga pulubi sa halip na bilang mga anak ng hari, gamit ang mga salitang sumasalamin sa kawalan ng kapanatagan sa halip na ang tiwala na dapat nilang magkaroon kay Kristo. Mahalagang maunawaan na kapag nagdarasal tayo sa pangalan ni Jesus, hindi lamang tayo nagdaragdag ng isang mahiwagang formula sa pagtatapos ng ating mga kahilingan. Ipinapahayag namin na nagdarasal tayo na may parehong autoridad na mayroon si Jesus gamit ang kanyang pangalan bilang aming legal na kapangyarihan sa espiritual na kaharian. Nangangahulugan ito na ang ating mga salita ay dapat sumasalamin sa autoridad na iyon, hindi ang kawalan ng katiyakan ng isang tao na hindi sigurado sa kanyang posisyon kay Kristo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang malakas na panalangin at isang hindi epektibo na panalangin ay nakasalalay sa mga tiyak na salita na pinili nating gamitin. At kung ang mga salitang iyon ay sumasalamin sa ating tunay na pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos, o sa ating mga kawalan ng katiyakan na shaito, ang kaaway ng ating mga kaluluwa ay nakabuo ng mga sopistikadong diskarte upang neutralisahin ang kapangyarihan ng ating mga dalangin. At ang isa sa mga pinaka-epektibong taktika ay upang maimpluwensyahan ang mga salitang ginagamit natin kapag nagdarasal tayo. Hindi kinakailangang subukang pigilan tayo ni Satanas. Sa halip, mas pinipili niyang manalangin ng hindi epektibo gamit ang mga salitang nagpapabagabag sa ating sariling espiritual na autoridad. Ito ay tulad ng pagpapahintulot sa isang tao na mag-shoot ng isang sandata, ngunit tinitiyak na ang mga bala ay ng fogeo. Alam ng Diablo na ang isang panalangin na puno ng pag-aalinlangan, sarili piti o kawalan ng katiyakan ay hindi kumakatawan sa anumang banta sa kanyang mga plano. Sa katunayan, ang gayong mga panalangin ay maaari ring palakasin ang kanilang posisyon sa pamamagitan ng paggawa ng pananampalataya na masiraan ng loob at walang lakas sa espiritual. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga na maingat nating suriin ang mga salitang ginagamit natin sa panalangin at tiyakin na ang bawat isa sa kanila
ay nakahanay sa katotohanan ng salita ng Diyos at sa ating pagkakakilanlan kay Kristo. Ang paglilinis ng aming wika ng panalangin ay hindi lamang isang bagay ng pamamaraan. Ito ay isang bagay na kaligtasan ng buhay. Kapag ang ating mga salita ay nakahanay sa pananampalataya, awtoridad at pangako ng Diyos, tayo ay naging isang hindi mapigilan na puwersa sa espiritual na kaharian, na may kakayahang ilipat ang mga bundok at pagbabago ng mga kalagayan na tila imposibleng baguhin. Ang salitang oo sa panalangin ay hindi naiintindihan ng mga henerasyon ng mga taimtim na mananampalataya na nang hindi napagtanto ay nagsabot sa kanilang sariling mga kahilingan bago ang trono ng biyaya. Mahalagang maunawaan na mayroong isang kailaliman na pagkakaiba sa pagitan ng paggamit na ginawa ni Jesus sa salitang ito at ang paggamit na ginagawa ng karamihan sa mga dalangin. Nang manalangin si Jesus sa Getsemani na nagsasabing, "Aking Ama, kung maaari, ang tasa na ito ay pumasa mula sa akin. Ngunit hindi ito tulad ng gusto ko, ngunit tulad mo." Mateo 26:39. Hindi ako nagpapahayag ng pagdududa tungkol sa kapangyarihan ng Diyos o kawalan ng katiyakan tungkol sa kanyang kalooban. Ipinakita niya ang pinakamalalim na pagsumite sa kalooban ng Ama na kinikilala na kahit na may kapangyarihan siya upang maiwasan ang krus, hiniling ng kanyang misyon na yakapin siya. Ang oo ni Jesus ay umusbong mula sa ganap na pananampalataya at isang perpektong kaalaman sa pagkatao ng Ama. Gayunpaman, kapag ang karamihan sa mga tao ay gumagamit ng oo sa kanilang mga panalangin, nagpapahayag sila ng isang bagay na ganap na naiiba. Inihayag nila ang pagdududa, kawalan ng katiyakan at kawalan ng kaalaman tungkol sa mga pangako na itinatag ng Diyos sa kanyang salita. Kapag may nagdarasal na, "Panginoon, kung nais mong pagalingin ako, o Diyos, kung ito ang iyong pagpalain, ako," tahasang pinag-uusapan niya ang kabutihan ng Diyos at ang kanyang pagnanais na pagpalain ang kanilang mga anak. Ang maliwanag na pagpapakumbaba na ito ay talagang isang banayad na anyo ng kawalan ng paniniwala na humaharang sa daloy ng mga banal na pagpapala. Ang pag-aalinlangan na ang espiritual na lason na pumapasok sa salitang o ay may nagwawasak na mga kahihinatnan sa buhay ng panalangin. Malinaw na binabalaan tayo ni Santiago. Ngunit magtanong ng may pananampalataya, hindi nag-aalinlangan sa anuman, sapagkat ang isa na nag-aalinlangan ay katulad ng alon ng dagat na kinaladkad ng hangin at itinapon mula sa isang bahagi patungo sa isa pa. Huwag isipin, kung gayon, ang sino mang gumawa natatanggap ng anuman mula sa Panginoon. James 1:6-7. Ito ay hindi isang malupit na pahayag ng isang pansin na Diyos, ngunit isang hindi mababago na espiritual na batas. Ang pagdududa ay lumilikha ng kaguluhan sa espiritual na kaharian na pumipigil sa mga pagpapala ng Diyos na dumaloy patungo sa ating buhay. Ito ay tulad ng pagsisikap na punan ang isang mangkok na may mga butas sa background. Hindi mahalaga kung gaano ito nangahas, hindi ito mapupuno. Kapag ginamit namin ang oo sa aming mga panalangin, kami ay pagbabarena ng mga butas sa aming lalagyan ng pananampalataya na nagpapahintulot sa pagdududa na maubos ang kapangyarihan ng aming mga kahilingan. Bilang karagdagan, ang pagdududa ay nagbubukas ng mga legal na pintuan para sa kaaway na gumana sa ating buhay. Si Satanas ay isang legalistic na patuloy na naghahanap ng mga gaps sa aming espiritual na sandata, at ang pagdududa na ipinahayag sa pamamagitan ng aming mga salita ay nagbibigay ng eksaktong pagbubukas nito. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga na maunawaan natin na sa tuwing sasabihin natin na oo sa panalangin, nagpapadala kami ng halong mga signal sa espiritual na kaharian. Sa isang banda ay nagpapahayag tayo ng isang kahilingan, ngunit sa kabilang banda ay nagpapahayag tayo ng kawalan ng katiyakan tungkol sa kung nais ng Diyos na bigyan ito. Ang malakas na alternatibo sa oo ay nagdududa ay ang manalangin batay sa awtoridad na ibinigay sa atin ni Kristo at sa mga pangako na naitatag na sa salita ng Diyos. Sa halip na tanungin ang oo, nais ng Diyos na pagalingin tayo, dapat nating ideklara batay kay Isaiah 53:5 para sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Sa halip na tanungin ang oo, nais ng Diyos na pagpalain tayo, dapat nating tandaan na ang bawat mabuting regalo at bawat perpektong regalo ay nagmula sa tuktok
mula sa Ama ng mga liwanag. Santiago 1:17. Hindi ito pag-aakalang. Ito ay pananampalataya sa Biblia batay sa mga pangako ng banal. Kapag nagdarasal tayo ng Panginoon, natatanggap ko ang kalusugan na ginawa mo para sa akin sa krus. Nagpapatakbo kami mula sa isang posisyon ng pananampalataya, walang duda. Kinikilala natin na ibinigay na ng Diyos ang lahat ng kailangan natin sa pamamagitan ng sakripisyo ni Hesukristo at simpleng naangkop natin kung ano ang mayroon sa atin para sa banal na batas. Ang ganitong paraan ng pagdarasal ay nangangailangan ng isang malalim na kaalaman sa salita ng Diyos at isang malinaw na pag-unawa sa ating pagkakakilanlan kay Kristo. Ito ay hindi isang bagay na kapransahin na hinihingi ang nais natin, ngunit tungkol sa pag-align sa kung ano ang ipinahayag ng Diyos bilang kanyang kalooban para sa ating buhay. Kapag nagdarasal tayo mula sa pananaw na ito, ang ating mga salita ay puno ng banal na kapangyarihan at naging mga utos na kinikilala agad ng langit. Ang pagbabago ng epekto ng pag-alis ng oo ng ating mga panalangin ay agarang at malalim. Una, binabago nito ang ating pananaw sa kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang pagkatao. Sa halip na makita ang Diyos bilang isang hindi mahuhulaan na pagkatao na maaring makatulong sa atin o marahil hindi, sinisimulan nating makita siya bilang mapagmahal na Ama na nagbigay na ng lahat ng kailangan natin. Pangalawa, ibahin ang anyo ng ating espiritual na pagkakakilanlan. Tumitigil kami na makita ang ating sarili bilang mga pulubi na naghihintay para sa mga mumo ng talahanayan ng hari at sinimulang makita ang ating sarili bilang mga lehitimong bata na may buong pag-access sa mga mapagkukunan ng kaharian. Pangatlo, baguhin ang espiritual na kapaligiran sa paligid ng ating buhay. Kapag ang aming mga salita ay puno ng pananampalataya sa halip na pag-aalinlangan, lumikha kami ng isang kapaligiran kung saan ang mga himala ay maaaring ipakita ng natural. Ito ay tulad ng pagbabago ng isang dalas ng radyo na puno ng static sa isang malinaw at malakas na signal. Ang pagkakaiba ay agad na pansin, hindi lamang para sa amin, ngunit para sa lahat ng mga nasa paligid natin. Ang mga tao ay nagsisimulang mapansin na may kakaiba sa ating paraan ng pagdarasal. Isang bagay na nagbibigay ng awtoridad at paniniwala sa halip na kawalan ng katiyakan at pag-aalangan. Ang pagbabagong ito ay hindi nangyayari sa magdamag, ngunit kapag nagsisimula tayong maging sinasadya tungkol sa mga salitang ginagamit natin sa panalangin, hindi may iwasan ang mga resulta. Ang pagsasagawa ng pagdarasal ng walang si ay nangangailangan ng patuloy na disiplina at pag-renew ng kaisipan. Sa loob ng maraming taon, marami ang nakakondisyon ng kanilang isip upang manalangin mula sa isang posisyon ng kawalan ng katiyakan, at ang pagbabago ng pattern na ito ay nangangailangan ng malaitaw na pagsisikap. Ito ay tulad ng pag-aral ng isang bagong wika. Sa una ay nakakaramdam ito ng kakaiba at hindi likas, ngunit sa pagsasanay ito ay nagiging pangalawang kalikasan. Ang isang epektibong diskarte ay ang pag-aralan ang mga tiyak na pangako ng Diyos sa Biblia at ibase ang aming mga panalangin sa mga pangakong iyon. Halimbawa, sa halip na manalangin ng Diyos, kung nais mong magbigay para sa aking mga pangangailangan, maaari tayong manalangin, Ama, salamat sa iyo dahil ang iyong salita ay nagsasabi na ibibigay mo ang lahat na kulang ako ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Filipos 4:19. Ang ganitong paraan ng pagdarasal ay hindi lamang nag-aalis ng pag-aalinlangan, ngunit pinalakas din ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng patuloy na paalalahanan sa atin ang mga tapat na pangako ng Diyos. Bilang karagdagan, mahalaga na palibutan tayo ng ibang mga mananampalataya na nagdarasal ng may pananampalataya at awtoridad, sapagkat nakakahawa ang pananampalataya. Kapag nakikinig tayo sa iba na manalangin nang may pananalig at awtoridad, automatikong tumataas ang ating sariling antas ng pananampalataya. Ang pagbabagong anyo ng ating wika ng panalangin ay isang proseso na nangangailangan ng pasensya, ngunit ang mga prutas ay walang hanggan at nakakaapekto hindi lamang sa ating buhay, kundi pati na rin ang buhay ng lahat ng ating ipinagdarasal. Ang salitang marahil sa panalangin ay isa sa mga pinakabanayad at mapanganib na pagpapakita ng aalangan na pananampalataya. Madalas niyang ipinagpapahiwatig ang kanyang sarili bilang espiritual na pagpapakumbaba,
na ginagawa ang sinumang gumamit nito ay nakakaramdam ng banal at magalang kapag siya ay talagang naghahayag ng isang hindi magandang pag-unawa sa hindi mababago na pagkatao ng Diyos. Kapag may nagdarasal na baka pagpalain ako ng Diyos o baka pagalingin niya ako, siya ay nagpapatakbo mula sa isang pananaw na nakikita ang Diyos na hindi mahuhulaan, nagbabago o hindi sigurado sa kanyang hangarin sa kanyang mga anak. Ang pananaw na ito ay direktang sumasalungat sa inihayag ng Biblia tungkol sa likas na katangian ng Diyos. Ang mga Hebreo 13:8 ay may kategoryang idineklara na si Hesukristo ay pareho kahapon at ngayon at sa loob ng maraming siglo. Nangangahulugan ito na ang kanyang pag-ibig, kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan at ang kanyang pagnanais na pagpalain ang kanilang mga anak ay hindi nagbabago alinsunod sa mga pangyayari o kanilang kalooban. Ang Diyos ay hindi tulad ng mga tao na nagbabago ng kanilang isip o may mabuti at masamang araw. Ang kanyang pagkatao ay pareho, ang kanyang mga pangako ay matatag, at ang kanyang kalooban sa kanyang mga anak ay palaging mabuti. Kapag gumagamit tayo ng marahil sa ating mga panalangin, pinaplano natin ang mga katangian ng tao tungkol sa Diyos at isiniwalat na hindi natin tunay na alam ang iyong puso sa atin. Para bang sinusubukan nating hulaan ang mga hangarin ng isang tao na nagbigay sa amin ng isang detalyadong liham na nagpapaliwanag ng eksakto kung ano ang iniisip niya at nararamdaman sa amin. Ang maling pagpapakumbaba na nagtatago sa likuran ng marahil ay partikular na nakaliligaw sapagkat tila espiritual sa ibabaw. Maraming mga naniniwala ang hindi wastong itinuro na ang pagpapahayag ng katiyakan tungkol sa mga pagpapala ng Diyos ay mapangahas o mayabang. Gayunpaman ang tunay na pagpapakumbaba ay hindi mag-alinlangan sa kabutihan ng Diyos, ngunit kilalanin na hindi natin karapat. Dapat ang kanilang mga pagpapala para sa ating sariling mga merito, ngunit natatanggap natin sila sa pamamagitan ng kanilang biyaya sa pamamagitan ni Kristo. Mayroong isang pagkakaiba. Iba ng pagkakaiba sa pagitan ng pagsasabi na, hindi ko karapat, dapat ang iyong mga pagpapala, ngunit natatanggap ko sila sa pamamagitan ng biyaya, at sabihing, baka pagpalain mo ako kung sa palagay mo ay maayos. Ang unang pahayag ay kinikilala ang hindi nararapat na biyaya, ngunit yumakap sa katiyakan ng mga banal na pangako. Ang pangalawa ay nagpapakita ng kawalan ng katiyakan tungkol sa puso ng Diyos patungo sa atin. Ang tunay na pagpapakumbaba ay batay sa kaalaman kung sino tayo na may kaugnayan sa Diyos, hindi sa kamangmangan tungkol sa kung sino ang may kaugnayan sa atin. Kapag kilala natin ang puso ng Ama, naiintindihan natin na natutuwa siya sa pagpapala sa kanyang mga anak, hindi dahil perpekto tayo ngunit dahil mabuti siya. Ang marahil sa panalangin ay nagpapakita na kami ay nagpapatakbo mula sa isang espiritual na kaisipan ng ulila, sa halip na ang kumpiyansa ng mga minamahal na bata. Ang kawalan ng katiyakan na ipinahayag sa pamamagitan ng marahil ay lumilikha ng isang espiritual na kapaligiran ng pagkalito na pumipigil sa malinaw na pagpapakita ng mga banal na pagpapala. Ito ay tulad ng pagsisikap na mag-tune sa isang istasyon ng radyo habang patuloy mong binabago ang dalas. Hindi ka nakakakuha ng isang malinaw na signal. Kapag ang aming mga panalangin ay puno ng kawalan ng katiyakan, nagpapadala kami ng halong mga palatandaan sa espiritual na kaharian. Sa isang banda, humihingi kami ng isang bagay, ngunit sa kabilang banda, nagpapahayag tayo ng pag-aalinlangan tungkol sa kung tatanggapin ba natin ito. Ang kalabuan na ito ay lumilikha ng espiritual na kaguluhan na nakakasagabal sa likas na daloy ng mga pagpapala ng Diyos patungo sa ating buhay. Bilang karagdagan, ang marahil ay nagpapakita ng kakulangan ng kaalaman tungkol sa mga tiyak na pangako na ginawa ng Diyos sa kanyang salita. Ang Biblia ay hindi puno ng marahil pagdating sa mga banal na pangako. Sinabi ng Diyos na, tiyak na pagpalain kita, Hebreo 10:14. Walang baka pagpalain ka. Ipinahayag ni Jesus na, lahat ng hinihiling mo sa Ama sa aking pangalan, bibigyan ka niya, Juan 16:23. Hindi, baka ibigay mo sa iyo. Kapag ang ating mga dalangin ay sumasalamin sa kawalan ng katiyakan tungkol sa mga pangako na ipinahayag ng Diyos ng may katiyakan, sumasalungat tayo sa kanyang salita at nililimitahan ang kanyang kakayahang kumilos sa ating buhay. Para bang tinanggihan namin ang isang tseke na nakasign at naihatid sa aming pangalan.
Ang malakas na alternatibo sa pag-aalangan marahil ay ang manalangin ng may pananalig batay sa kaalaman ng hindi mababago na katangian ng Diyos at ang kanyang mga tiyak na pangako. Sa halip na sabihin na marahil ay inatasan ako ng Diyos, kaya maaari nating ipahayag ng may kumpiyansa. Ama, salamat dahil sa mga sugat ni Jesus ay gumaling ako. Natatanggap ko ngayon ang kalusugan na lumabas ka na para sa akin. Hindi ito pag-aakalang. Ito ay isang pananampalataya sa Biblia batay sa malinaw na mga pangako ng banal. Ang kawalan ng katiyakan, ito ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng isang bata na patuloy na nagtanong, "Tatay, baka bilhin ko ako ng regalong ipinangako mo." At isang bata na nagsasabing, "Salamat, tatay, sa regalong bibilhin mo." Ang unang bata ay nagpapakita ng kawalan, ng kapanatagan tungkol sa pag-ibig at pagiging maaasahan ng kanyang ama. Ang pangalawa ay nagpapakita ng kabuuang tiwala sa pagkatao ng kanyang ama. Ang pagbabagong anyo ng marahil sa pagkumbinsi sa ating mga panalangin ay nangangailangan ng isang malalim na pag-update ng ating pag-unawa tungkol sa kung sino ang Diyos at kung paano siya nauugnay sa kanyang mga anak. Nagsisimula ito sa isang seryosong pag-aaral ng mga banal na kasulatan, partikular sa mga pangako na ginawa ng Diyos at ang mga halimbawa ng kanyang katapatan sa buong kasaysayan. Kapag nabasa natin kung paano natupad ng Diyos ang kanyang mga pangako kay Abraham, David, ang mga apostol at hindi mabilang na iba sa buong siglo, ang ating tiwala sa kanyang pagkatao ay pinalakas. Mahalaga rin na bumuo tayo ng isang matalik na personal na ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagmumuni sa kanyang salita. Ang mas kilala natin ng isang tao, mas madali itong magtiwala sa taong iyon. Ang parehong nangyayari sa Diyos. Ang mas maraming oras na ginugol natin sa kanyang harapan at pag-aralan ang kanyang ipinahayag na karakter sa mga banal na kasulatan, mas natural na siya ay nananalangin ng may pananalig sa halip na kawalan ng katiyakan. Bilang karagdagan, mahalaga na palibutan natin tayo ng ibang mga mananampalataya na nagdarasal ng may pananampalataya at paniniwala sapagkat ang pananampalataya ay pinalakas sa pamayanan. Kapag nakikinig tayo sa iba upang ipahayag ang mga pangako ng Diyos ng may kumpiyansa, tumataas ang ating sariling antas ng pananampalataya. Ang pag-aalis ng marahil ng ating bokabularyo ng panalangin ay isang proseso na nagbabago hindi lamang sa ating mga dalangin, kundi ang ating buong pananaw sa buhay na Kristiyano at ang ating kaugnayan sa Ama sa Langit. Ang salitang hindi karapat-dapat sa panalangin ay kumakatawan sa isa sa mga pinaka-sopistikado at mapanirang mga espiritual na traps na pinamamahalaang ng kaaway na mapasok ang modernong simbahan. Ano ang partikular na mapanganib na bitag na ito ay nakikilala ang sarili bilang banal na pagpapakumbaba na ginagawa ang mga gumagamit nito na nakakaramdam ng espiritual na higit na mahusay dahil sa kanilang maliwanag na kahinhinan. Gayunpaman, kapag ang isang tao ay nagdarasal na, "Panginoon, hindi ako karapat, dapat sa iyong mga pagpapala," o "Hindi ko karapat, dapat ang iyong pag-ibig," hindi siya nagpapakita ng tunay na pagpapakumbaba. Diretso siyang nakahanay sa tinig ng taga-usig ng mga kapatid. Inihayag ng Apocalypse 12:10 na inakusahan ni Satanas ang ating mga kapatid sa harap ng ating Diyos araw at gabi. Sa tuwing ipinapahayag natin ang ating pagkagalit sa panalangin, ginagawa natin ang gawa ng dyablo para sa kanya. Pinalakas ang kanyang mga akusasyon sa halip na ipahayag ang katotohanan ng ginawa ni Kristo para sa atin. Mahalagang maunawaan na mayroong isang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng tunay na pagsisisi at mapanirang sarili. Levrishasyon, kinikilala ng pagsisisi ang tiyak na kasalanan, lumayo sa kanya at niyakap ang kapatawaran na inaalok ng Diyos. Ang sarili na nauugnay sa sarili, sa kabilang banda, ay nakatuon sa may sira na pagkakakilanlan at tahas ang tinanggihan ang pagtubos na gawa ni Kristo. Nang mamatay si Jesus sa krus, hindi lamang siya nagbabayad para sa ating mga kasalanan. Ginawa kaming karapat, dapat. Ang kanyang dugo ay hindi lamang naglilinis sa atin. Binago natin ito. Ang pagdedeklara ng ating pagkagalit matapos na matubos ay tulad ng pagdura sa harap ng tagapagligtas na nagbigay ng kanyang buhay upang maging karapat, dapat tayo. Ang sarili na nauugnay sa panalangin ay nagpapakita ng isang hindi magandang
Pag-aunawa sa kung ano talaga ang nangyari sa krus ng Kalbaryo, nang idineklara ni Jesus na natupok, Juan 19:30, hindi lamang niya inihayag ang kanyang kamatayan. Inihayag ko ang kumpletong pagkumpleto ng gawaing pagtubos. Sa oras na iyon, ang lahat ng kinakailangan upang gawing karapat, dapat ang tao ay nakumpleto ng isang beses at para sa lahat. Ang Hebreo 10:10 ay nagpapahayag na tayo ay binalaan ng alay ng katawan ni Hesukristo na ginawa ng isang beses magpakailanman. Nangangahulugan ito na ang ating dignidad ay hindi batay sa ating uugali, ating damdamin o ating mga gawa. Ito ay batay lamang sa perpekto at kumpletong gawain ni Kristo. Kapag nagdarasal tayo mula sa isang posisyon ng di umano'y pagkagalit, tahasang tinanggihan natin ang tapos na gawaing ito at iminumungkahi na ang sakripisyo ni Kristo ay hindi sapat upang maging ganap na tanggap sa harap ng Diyos. Ito ay tulad ng pagtanggap ng isang mamahaling regalo mula sa isang taong mahal mo at pagkatapos ay igiit na hindi mo ito karapat. Dapat sa tuwing gagamitin mo ito. Ang ganitong pag-uugali ay hindi pinarangalan ang nagbibigay, ininsulto ito. Katulad nito, kapag patuloy nating ipinahayag ang ating pagkagalit matapos na matubos, hindi natin pinarangalan ang Diyos. Kino-question namin ang pagiging epektibo ng iyong plano sa kaligtasan at ang sapat na sakripisyo ng iyong anak. Ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na pagpapakumbaba at mapanirang sarili, liberation ay mahalaga para sa isang buhay na malusog at malakas na panalangin. Kinikilala ng totoong pagpapakumbaba na ang ating dignidad ay hindi nagmula sa ating sarili, ngunit isang hindi nararapat na regalo ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang pananaw na ito ay humahantong sa atin na manalangin nang may pasasalamat at tiwala na kinikilala na mayroon tayong access sa trono ng biyaya, hindi para sa ating mga merito, kundi para sa mga merito ni Jesus. Ang self-evidence, sa kabaligtaran, ay nakatuon ng obsessively sa ating mga pagkabigo at kakulangan na lumilikha ng isang siklo ng negativity na pumipigil sa daloy ng mga banal na pagpapala. Mahalagang maunawaan na ang Diyos ay hindi nalulugod kapag ang kanyang mga anak ay nagpapawalang bisa sa kanilang sarili. Ang isang mapagmahal na ama ay hindi nakakaramdam na pinarangalan kapag ang kanyang anak na lalaki ay patuloy na nagpapahayag ng kanyang sarili na hindi karapat dapat sa kanyang pag-ibig. Malungkot ang pakiramdam niya. Sa parehong paraan, ang ating makalangit na ama ay nakalulungkot kapag ang kanyang mga anak, kung kanino siya nagbabayad ng pinakamataas na posibleng presyo, ay tumangging tanggapin ang dignidad na ibinigay niya sa kanila. Ang tunay na pagpapakumbaba ay nagsabi, hindi ko ito karapat. Dapat para sa aking sariling mga merito, ngunit natanggap ko ito ng may pasasalamat sapagkat si Kristo ay naging karapat dapat sa akin. Sinasabi ng self-evidence, hindi ako karapat dapat at huminto doon, tahasang tinanggihan ang nagbabago na gawain ng krus. Ang malakas na alternatibo sa self-defension ay ang manalangin mula sa ating tunay na pagkakakilanlan kay Kristo, na kinikilala at idineklara ang dignidad na ibinigay niya sa atin. Sa halip na sabihin na Panginoon, hindi ako karapat dapat, maaari tayong manalangin. Ama, salamat kay Kristo na ginawa mo akong karapat dapat, hindi para sa aking mga gawa, ngunit para sa dugo ng kordero. Ang ganitong paraan ng pagdarasal ay hindi pagmamataas. Ito ay isang pananampalataya sa Biblia na pinarangalan ang sakripisyo ni Kristo at kinikilala ang katotohanan ng ating bagong pagkakakilanlan. Ipinapahayag ng Roma 4:2, "One na ngayon kung gayon walang pagkondena para sa mga kay Kristo Jesus. Kung walang pagkondena, kung gayon may kumpletong pagtanggap. Kung may kumpletong pagtanggap, kung gayon mayroong kabuuang dignidad." Kapag nagdarasal tayo mula sa pananaw na ito, ang ating mga salita ay nakahanay sa katotohanan ng mga banal na kasulatan sa halip na may kasinungalingan ng kaaway. Lumilikha ito ng isang espiritual na kapaligiran kung saan ang mga pagpapala ng Diyos ay malayang, dumadaloy dahil walang mga hadlang sa sarili na humaharang sa kanila. Bilang karagdagan, kapag ipinagdarasal natin na kilalanin ang ating dignidad kay Kristo, nagmomodelo tayo para sa iba kung paano nila makikita ang kanilang sarili bilang mga anak ng Diyos. Ang ating mga dalangin ay nagiging mga pahayag ng pananampalataya na hindi lamang pagpalain tayo,
ngunit itinatayo din ang lahat na nakikinig sa atin ay nagdarasal. Ang pagbabagong anyo ng sarili sa katibayan sa dignidad kay Kristo ay nangangailangan ng isang kumpletong pag-update ng ating sarili batay sa katotohanan ng mga banal na kasulatan. Nagsisimula ito sa isang malalim na pag-aaral ng ating pagkakakilanlan kay Kristo na natuklasan ang lahat ng mga magagandang bagay na sinasabi ng Diyos tungkol sa atin sa Kanyang salita. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos. 1 Juan 3:1, Koheber kasama si Kristo, Roma 8:17, mga banal, Efeso 1:1, napili, 1 Pedro, Sudat 9, at maraming iba pang maluwalhating bagay. Kapag sinimulan nating makita ang mga pamagat na ito, hindi bilang mga hangarin sa hinaharap ngunit bilang kasalukuyang mga katotohanan, ang ating paraan ng pagdarasal ay automatikong nagbabago. Mahalaga rin na binuo natin ang ugali ng nagpapasalamat na Diyos ng regular sa dignidad na ibinigay niya kay Kristo. Ang pasasalamat ay may kapangyarihan upang mabago ang ating isip at baguhin ang ating pananaw sa ating sarili. Bilang karagdagan, mahalaga na palibutan natin tayo ng ibang mga mananampalataya na nauunawaan at nabubuhay mula sa kanilang pagkakakilanlan kay Kristo, sapagkat ang paraan na nakikita tayo ng iba at tinatrato tayo kung paano natin nakikita ang ating sarili. Kapag nasa pamayanan tayo ng mga taong nakikilala at ipinagdiriwang ang dignidad na ibinigay sa atin ni Kristo, mas madaling mapanatili ang pananaw na iyon sa ating mga personal na dalangin. Ang pag-aalis ng sarili na pag-uudyok ng ating bokabularyo ng panalangin ay isang proseso na naglalabas ng napakalaking kapangyarihan sa ating buhay at pinapayagan tayong ma-access ang mga pagpapala na laging nais na ibigay sa atin ng Diyos. Ang pagiging sopistikado ng mga diskarte ni Satanas upang neutralisahin ang kapangyarihan ng panalangin ay isang bagay na sineseryoso ng karamihan sa mga mananampalataya. Si Satanas bilang isang superior na katalinuhan na nag-aral ng pag-uugali ng tao para sa milenya ay hindi nag-aaksaya ng enerhiya na nagsisikap na pigilan ng mga tao na manalangin. Sa halip nakabuo siya ng isang mas banayad at epektibong diskarte. Payagan silang manalangin, ngunit tinitiyak na ginagawa nila ito ng hindi epektibo. Ito ay tulad ng pagpapahintulot sa isang tao na mag-shoot ng sandata, ngunit lihim na pinapalitan ang mga tunay na bala ng mga bala ng apoy. Nararamdaman ng taga-baril na gumagawa siya ng isang bagay na makapangyarihan. Nakikinig sa ingay, nakikita ang usok, ngunit walang tunay na epekto sa layunin. Ang diskarte na ito ay napakatalino sa pagiging simple nito, sapagkat pinapanatili nito ang mga mananampalataya na nasakop sa aktibidad ng relihiyon, habang pinapanatili silang walang magawa sa espiritual. Alam ng kaaway na ang isang tao na nagdarasal ng may pag-aalinlangan, kawalan ng katiyakan o self-depreciation ay hindi kumakatawan sa anumang tunay na banta sa kanyang kaharian. Sa katunayan, ang gayong mga panalangin ay maaaring mapalakas ang kanilang posisyon sa pamamagitan ng paggawa ng pananampalataya na masiraan ng loob at natalo sa espiritual kapag nakakita siya ng mga resulta. Mas madali para kay Satanas na maimpluwensyahan ang mga salitang ginagamit natin sa panalangin kaysa subukang ganap na pigilan tayo mula sa pagdarasal. Iyon ang dahilan kung bakit nahanap natin ang napakaraming taimtim na mananampalataya na regular na nananalangin ngunit nakakaranas ng napakaliit na kapangyarihan o nagre-resulta sa kanilang espiritual na buhay. Ang paglusot ng mga mapanirang salita sa bokabularyo ng panalangin ng mga mananampalataya ay isang unti-unti at sistematikong proseso na madalas na hindi napansin. Ang kaaway ay hindi lilitaw na biglang nagmumungkahi na gumagamit kami ng mga salita ng pagdududa. Sa halip, gumamit ng mga impluensya sa kultura, pangit na mga turo sa relihiyon at negatibong karanasan upang unti-unting ihulma ang ating wika sa panalangin. Halimbawa, ang isang kultura na pinahahalagahan ang kahinhinan ay maaaring maging sanhi ng mga mananampalataya na malito ang tunay na pagpapakumbaba sa sarili na pagtukoy sa sarili. Ang isang relihiyosong pagtuturo na labis na binibigyang diin ang soberanya ng Diyos nang hindi binabalanse ito sa kanilang pag-ibig sa magulang ay maaaring humantong sa mga mananampalataya na manalangin nang walang katiyakan tungkol sa kanilang kalooban.
Ang mga nakaraang karanasan ng tila hindi sinasagot na mga pangungusap ay maaaring lumikha ng mga pattern ng pag-aalinlangan na makikita sa paggamit ng mga salita tulad ng oo at marahil. Ang kaaway ay mapagpasensya at patuloy sa prosesong ito. Alam na kung maaari itong masira ang wika ng panalangin ng isang tao, maaari niyang epektibong neutralisahin ang kanyang espiritual na kapangyarihan nang hindi napagtanto ng taong iyon kung ano ang nangyayari. Ito ay tulad ng mabagal na pagkalason ng isang tubig ng maayos. Ang lason ay pinangangasiwaan sa gayong maliit na dosis na hindi mahahalata, ngunit sa kalaunan ay kontaminado ang buong mapagkukunan. Sa ganitong paraan, mapapanatili ni Satanas ang mga mananampalataya na regular na nananalangin habang tinitiyak na ang kanilang mga dalangin ay kulang sa kinakailangang kapangyarihan upang magdulot ng totoong pagbabago sa espiritual na kaharian. Ang pagsasamantala ng mga espiritual na gap sa pamamagitan ng wika ng panalangin ay isa sa mga pinaka-epektibong taktika ng kaaway. Ang bawat salita ng pag-aalinlangan, kawalan ng katiyakan o self-evidence na binibigkas natin sa panalangin ay lumilikha ng isang legal na pagbubukas na maaring samantalahin ni Satanas. Mahalagang maunawaan na ang espiritual na kaharian ay nagpapatakbo sa ilalim ng mga tiyak na batas at ang aming mga salita ay may legal na timbang sa kaharian na iyon. Kapag ipinahayag namin ang aming pagkagalit, nagbibigay kami ng katibayan na maaaring magamit ng akusado laban sa amin. Kapag nagpapahayag tayo ng pag-aalinlangan tungkol sa kabutihan ng Diyos, lumilikha tayo ng pagkalito sa espiritual na kapaligiran na nakapaligid sa ating buhay. Kapag ginamit namin ang oo at marahil sa aming mga panalangin, nagpapadala kami ng mga halong signal na nakakasagabal sa pagpapakita ng mga banal na pagpapala. Ang kaaway ay isang legalista na patuloy na naghahanap ng mga gaps na ito at kapag nahanap niya ang mga ito, sinasamantala niya ang mga ito ng buo. Ito ay tulad ng isang bihasang abogado na naghahanap ng mga legal na tekniko upang manalo ng isang kaso. Si Satanas ay naghahanap ng hindi pagkakapare, pareho sa aming wikang panalangin, upang hadlangan ang mga sagot na nais ipadala sa amin ng Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga na tayo ay labis na maingat sa mga salitang ginagamit natin kapag pupunta tayo sa Diyos. Hindi ito tungkol sa legal, ngunit tungkol sa espiritual na pag-unawa tungkol sa kung paano gumagana ang mga batas ng makalangit na kaharian. Ang neutralisasyon ng kapangyarihan ng panalangin sa pamamagitan ng pagmamanipula ng wika ay epektibo na maraming mga mananampalataya ang gumugol ng maraming taon na nagdarasal ng hindi nakakaranas ng nagbabago na kapangyarihan na dapat magkaroon ng panalangin sa kanilang buhay. Dumating sila sa iba upang makaranas ng mga himala at nagtataka kung bakit ang kanilang sariling mga dalangin ay tila bounce laban sa bubong. Ang sagot ay madalas na matatagpuan sa mga tiyak na salita na ginagamit nila. Ito ay tulad ng sinusubukan na o ng isang apoy na may mga basa na tugma. Hindi mahalaga kung gaano karaming pagsisikap na inilalagay mo, hindi ka makakakuha ng nais na resulta dahil ang instrumento ay nakatuon. Kapag ang ating mga salita ng panalangin ay nahawahan ng pag-aalinlangan, kawalan ng katiyakan o pag-iingat sa sarili, gaano man tayo taos puso o kung gaano katagal tayo gumugol. Ang kapangyarihan ay pinatuyo ng parehong mga salitang ginagamit namin. Mas pinipili ng kaaway ang sitwasyong ito sapagkat pinapanatili niya ang mga mananampalataya na nasakop sa aktibidad ng relihiyon habang pinapanatili silang mabigo sa espiritual at walang magawa. Ito ay isang diskarte sa pagsusuot na sa kalaunan ay humahantong sa marami na iwanan ang panalangin o upang manirahan para sa isang pangkaraniwang buhay na Kristiyano. Gayunpaman, kapag natuklasan ng mga mananampalataya ang kapangyarihan ng mga tamang salita sa panalangin, ang pagbabagong anyo ay agarang at dramatiko. Ito ay tulad ng pagbabago ng basa ng mga tugma sa isang maaasahang mas magaan. Bigla, ang apoy ay lumiliko ng madali at nasusunog ng may kasidhian. Ang pagpapalaya ng mga diskarte sa kaaway sa panalangin ay nagsisimula sa kamalayan at kaalaman. Maraming mga naniniwala ang gumagamit ng mga mapanirang salita sa kanilang mga dalangin ng maraming taon nang hindi napagtanto ang epekto nito sa kanilang espiritual na buhay.
Ang unang hakbang patungo sa kalayaan ay kilalanin na may problema at maunawaan kung paano gumagana ang kaaway. Kapag bubuo ang budhi na ito, posible na simula ng puro ng wikang panalangin. Nangangailangan ito ng patuloy na disiplina at kasanayan dahil ang pagbabago ng mga pattern ng pagsasalita na ugat sa loob ng maraming taon ay hindi nangyayari ng magdamag. Kapaki-pakinabang na pag-aralan ang mga halimbawa ng Biblia ng mga makapangyarihang panalangin at napansin ang mga tiyak na salita na ginamit ng mga kalalakihan at kababaihan ng pananampalataya. Mahalaga rin na palibutan ang iyong sarili sa ibang mga mananampalataya na nagdarasal ng may pananampalataya at autoridad sapagkat nakakahawa ang wika ng panalangin. Kapag patuloy tayong nakikinig sa mga panalangin na puno ng pananampalataya, ang ating sariling bokabularyo ng panalangin ay unti-unting nagbabago. Bilang karagdagan, mahalaga na bumuo ng isang malalim na pag-unawa sa ating pagkakakilanlan kay Kristo at sa mga pangako na ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat kapag alam natin kung sino tayo at kung ano ang mayroon tayo kay Kristo, natural na manalangin mula sa posisyon na iyon ng autoridad at tiwala. Ang tagumpay sa mga diskarte ng kaaway sa panalangin ay hindi lamang nagbabago sa ating individual na buhay, ngunit ginagawang epektibo rin tayo sa mga espiritual na mandirigma na maaaring makapangyarihan ng iba. Ang ganap na pananampalataya ay hindi lamang isang paniniwala sa intelektual o pakiramdam ng emosyonal. Ito ay isang malalim at nakatagong paniniwala na batay sa matalik na kaalaman sa hindi mababago na pagkatao ng Diyos. Malinaw na itinatag ng Hebreo 11:6 na nang walang pananampalataya imposibleng mapalugod ang Diyos, sapagkat kinakailangan na siya na lumapit sa Diyos ay naniniwala na mayroong at siya ay isang nagwagi sa mga naghahanap sa Kanya. Ang pahayag na ito ay hindi isang mungkahi. Ito ay isang pangunahing espiritual na batas na namamahala sa lahat ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan. Ang pananampalataya na nakalulugod sa Diyos ay hindi bahagyang, nag-aalangan o nahawahan ng pagdududa. Ito ay ganap, matatag at hindi nagbabago. Nang magsalita si Jesus tungkol sa pananampalataya na gumagalaw ng mga bundok, hindi siya nagsasalita tungkol sa isang maasahin na pag-asa o positibong pag-iisip. Inilalarawan ko ang gayong matatag na paniniwala na hindi umamin sa posibilidad ng pagkabigo. Ang pananalig na ito ay bubuo sa pamamagitan ng malalim na kaalaman kung sino ang Diyos, hindi lamang ang ginagawa niya. Maraming mga naniniwala ang nakakaalam ng mga himala ng Diyos, ngunit kakaunti talaga ang nakakaalam ng kanilang puso. Ang pag-alam sa iyong puso ay nangangahulugang pag-unawa na ang iyong pag-ibig sa amin ay walang pasubali, na ang iyong katapatan ay hindi kailanman nabigo, na ang iyong kapangyarihan ay hindi kailanman bumababa, at ang iyong pagnanais na pagpalain kami ay pareho. Kapag ang pag-unawa na ito ay malalim na nakaugat sa ating espiritu, ang ganap na pananampalataya ay nagiging natural, hindi napipilit. Ito ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng pagtitiwala sa isang estranghero at pagtitiwala sa isang mapagmahal na ama na hindi pa nabigo sa iyo. Ang kalidad ng tiwala ay ganap na naiiba. Ang pundasyon ng epektibong panalangin ay ganap na nakasalalay sa ganap na pananampalataya na hindi umamin ng mga pangako o pag-aalangan. Binalaan tayo ng James 1:6-7 na ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon ng dagat na kinaladkad ng hangin at itinapon mula sa isang bahagi patungo sa isa pa. Huwag isipin kung gayon kung sino man ang gumawa na makakatanggap siya ng anuman sa Panginoon. Hindi ito isang malupit na pahayag, ngunit isang tumpak na paglalarawan kung paano gumagana ang mga espiritual na batas. Ang pagdududa ay lumilikha ng kaguluhan sa espiritual na kaharian, habang ang pananampalataya ay lumilikha ng katatagan at kalinawan. Ito ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng pagsubok na mag-tune sa isang istasyon ng radyo sa gitna ng isang bagyo at gawin ito sa isang malinaw na araw. Ang pagkagambala ay imposible na makatanggap ng isang malinaw na signal kapag ang ating mga dalangin ay halong may pag-alinlangan. Lumikha tayo ng espiritual na pagkagambala na pinipigilan ang mga tugon ng Diyos sa ating buhay. Sa kabaligtaran, kapag nagdarasal tayo ng may ganap na pananampalataya, lumikha
tayo ng isang malinaw at direktang channel sa pagitan ng ating puso at trono ng biyaya. Ang pananampalataya na ito ay hindi batay sa ating mga damdamin o pangyayari, ngunit sa hindi mababago na katangian ng Diyos at sa kanyang hindi nagbabago na mga pangako. Ito ay isang pananampalataya na nagsasabing, Amen, bago makita ang pagpapakita, sapagkat ganap na pinagkakatiwalaan nito ang katapatan ng ipinangako. Ang pananalig na ito ay kung ano ang nakikilala sa mga makapangyarihang panalangin mula sa walang laman na mga kahilingan sa relihiyon. Ang kaalaman sa katangian ng Diyos ay ang gasolina na nagpapakain ng ganap na pananampalataya at walang tigil na tiwala sa panalangin. Hindi natin tunay na magtitiwala sa isang taong hindi natin kilala at hindi tayo maaaring magkaroon ng ganap na pananampalataya sa isang tao na ang karakter ay hindi sigurado para sa atin. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga na mag-alay tayo ng oras upang pag-aralan at pagninilay ang mga katangian ng Diyos na ipinahayag sa mga banal na kasulatan. Ang kanyang pag-ibig ay hindi sentimental o capricious. Ito ay walang hanggan, walang kondisyon at hindi mababago. Ang kanyang katapatan ay hindi nakasalalay sa ating pag-uugali. Ito ay isang mahalagang bahagi ng likas na katangian nito. Ang kanyang kapangyarihan ay walang mga limitasyon. Siya ay makapangyarihan sa lahat at soberanya higit sa lahat ng mga bagay. Ang kanyang karunungan ay hindi maaring tanungin. Ito ay perpekto at walang hanggan. Ang kanyang kabutihan ay hindi pansamantala. Ito ay walang hanggan at pareho. Kapag ang mga aspeto ng banal na katangian na ito ay malalim na nakaugat sa ating pag-unawa, ang ganap na pananampalataya ay nagiging isang likas na tugon, hindi isang sapilitang pagsisikap. Ito ay tulad ng alam ng mabuti sa isang kaibigan na maaari mong mahulaan ang kanilang mga reaksyon sa anumang sitwasyon. Kapag kilala mo ang puso ng Diyos, alam mo nang may katiyakan na palagi siyang kikilos alinsunod sa kanyang mapagmahal at tapat na kalikasan. Ang tiwala na ito ay automatikong makikita sa aming mga panalangin na binabago ang mga ito ng mga desperadong kahilingan sa tiwala na mga pahayag ng pananampalataya. Kapag nagdarasal tayo mula sa malalim na kaalamang ito, ang ating mga salita ay nagdadala ng bigat ng ganap na pananalig at ang espiritual na kaharian ay tumugon sa autoridad na iyon. Ang pagkakaiba sa pagitan ng bahagyang pananampalataya at ganap na pananampalataya ay ang pagkakaiba sa pagitan ng mga resulta ng sporadic at kapangyarihan na binubuo ng panalangin. Ang bahagyang pananampalataya ay nagsasabing, sa palagay ko, magagawa ito ng Diyos ngunit hindi ako sigurado kung gagawin niya. Ang ganap na pananampalataya ay nagpapahayag, alam ko na gagawin ito ng Diyos sapagkat siya ay tapat sa kanyang pagkatao at kanyang mga pangako. Ang pagkakaiba na ito ay hindi semantiko. Ito ay pangunahing at may walang hanggang mga kahihinatnan. Ang bahagyang pananampalataya ay lumilikha ng limitadong mga inaasahan at hindi pantay na mga resulta. Ang ganap na pananampalataya ay lumilikha ng walang limitasyong mga inaasahan at mga resulta ng supernatural. Si Jesus ay hindi kailanman nanalangin ng may bahagyang pananampalataya. Palagi siyang nanalangin ng may ganap na paniniwala na maririnig at tumugon ng Ama. Kapag binuhay niya si Lazaro, hindi niya sinabi na, Ama, inaasahan kong makinig ka sa aking dalangin. Sinabi niya na, Ama, nagpapasalamat ako sa kung gaano mo ako narinig. Juan 11:41. Nagsasalita ng huling oras na parang natanggap na ang sagot. Ito ang likas na katangian ng ganap na pananampalataya. Nagpapatakbo ito mula sa katiyakan na ang Diyos ay tapat, hindi mula sa pag-asang maaaring mangyari ito. Kapag nabuo natin ang antas ng pananampalataya na ito, ang ating mga panalangin ay binago mula sa mga pagsasanay sa relihiyon sa mga espiritual na mga kautusan na gumagalaw sa langit at nagbabago sa mundo. Ang ganap na pananampalataya ay hindi panatismo o pagpapalagay. Ito ay likas na tugon ng isang puso na intimate na nakakaalam ng pagkatao ng Diyos at ganap na nagtitiwala sa kanyang katapatan. Ang pag-unlad ng ganap na pananampalataya at walang tigil na tiwala sa pagkatao ng Diyos ay isang proseso na nangangailangan ng oras, dedikasyon at personal na karanasan sa Kanya. Ito ay hindi isang bagay na maaaring makagawa sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao o ang pag-uulit ng mga formula. Ito ay likas na resulta ng isang matalik at lumalagong relasyon sa Ama sa Langit. Ang prosesong ito ay nagsisimula sa malubhang
aaral at malalim na pagmumuni, muni sa mga banal na kasulatan, lalo na sa mga sipi na nagpapakita ng karakter at katangian ng Diyos. Ang bawat kwentong Biblia ng banal na katapatan, ang bawat pangako ay natutupad, ang bawat kilos ng ibig at awa na naitala sa salita ay nag-aambag sa pagbuo ng isang matatag na pinagkakatiwalaang pundasyon. Bilang karagdagan, mahalaga, napaunlarin ang ugali ng pag-alala at pagdiriwang ng mga tiyak na paraan kung saan ang Diyos ay naging tapat sa ating sariling buhay. Ang pagsusuot ng talaarawan ng mga sumagot na panalangin at mga pagpapala na natanggap ay nakakatulong upang palakasin ang ating pananampalataya at patuloy na paalalahanan sa atin ang katapatan ng Diyos. Mahalaga rin na gumugol ng oras sa pagsamba at pagmumuni, na nagpapahintulot sa banal na espiritu na ibunyag ang puso ng Ama sa atin. Kapag pinagsama natin ang kaalaman sa Biblia sa personal na karanasan at espiritual na paghahayag, ang ganap na pananampalataya ay natural na bubuo. Ang nagbago na pananampalataya na ito ay agad na makikita sa ating mga dalangin na ginagawa. Silang makapangyarihang mga instrumento ng pagbabago na luwalhatiin ang Diyos at pagpalain ang iba. Ang paglilinis ng wikang panalangin ay kumakatawan sa isa sa mga pinakakagyat at nagbabago na tawag na ginagawa ng Diyos sa kanyang simbahan sa mga oras na ito. Ito ay hindi lamang isang teknikal na pagpapabuti sa aming mga kasanayan sa komunikasyon sa Diyos. Ito ay isang tawag sa malalim na pagpapakabanal na nakakaapekto sa mismong kakanyahan ng aming relasyon sa Kanya. Kapag itinuro ni Jesus ang kanyang mga alagad na manalangin, hindi lamang niya binigyan sila ng isang modelo ng mga kahilingan, binigyan niya sila ng isang pattern ng wika na sumasalamin sa pananampalataya, awtoridad at tiwala sa pagkatao ng Ama. Ang bawat salita sa ating Ama ay maingat na pinili upang lumikha ng isang espiritual na kapaligiran kung saan ang kalooban ng Diyos ay maaaring maipakita ng walang mga hadlang. Ang Sanctified Your Name ay hindi lamang isang pagpapahayag ng paggalang. Ito ay isang pahayag na nagtatatag ng kabanalan bilang pundasyon ng anumang panalangin. Ang iyong kaharian ay dumating ay hindi isang kahilingan sa pasibo. Ito ay isang utos na nag-aanyaya sa makalangit na awtoridad na ipakita sa mundo. Ang iyong kalooban ay tapos na, hindi ito pagbibitiw. Ito ay aktibong pagkakahanay na may mga banal na layunin. Kapag nauunawaan natin na ang bawat salita sa ating mga panalangin ay may kapangyarihan na lumikha ng mga tiyak na espiritual na atmospheres, sinisimulan nating mapagtanto ang napakalaking responsibilidad na kailangan nating linisin ang ating wika. Hindi natin pinahihintulutan ang mga salita ng pag-aalinlangan, kawalan ng katiyakan o pag-uudyok sa sarili upang mahawahan ang sagradong channel ng komunikasyon na itinatag ng Diyos sa pagitan ng kanyang puso at sa atin. Ang kamalayan sa epekto ng ating mga salita sa panalangin ay dapat humantong sa isang radikal na pagbabago sa paraan ng paglapit natin sa Diyos. Maraming mga naniniwala ang nakabuo ng mga gawi sa panalangin na automatikong kasama ang mga mapanirang salita ng hindi man napagtanto ang pinsala na sanhi nila sa kanilang sariling espiritual na buhay. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang droplet sa bubong na patuloy na tumutulo. Sa una hindi ito tila isang malubhang problema, ngunit sa paglipas ng panahon ay nagiging sanhi ito ng makabuluhang pinsala sa estruktura. Ang mga salita ng pag-aalinlangan, kawalan ng katiyakan at sarili, pagtukoy sa ating mga panalangin ay kumikilos bilang mga espiritual na pagtagas na unti-unting bumubura sa ating pananampalataya at ang ating awtoridad kay Kristo. Ang proseso ng paglilinis ay nangangailangan na maging lubos nating kamalayan ang bawat salitang binibigkas natin kapag nagdarasal tayo. Hindi ito nangangahulugan na dapat tayong maging legal o mahigpit sa ating mga dalangin, ngunit dapat tayong maging sinasadya at maingat sa wikang ginagamit natin. Ito ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng pagsasalita ng walang pag-iingat at pagsasalita na may layunin. Pareho silang nakikipag-usap, ngunit ang isa ay nagtatayo habang ang iba ay maaaring sirain. Ang espiritual na kamalayan tungkol sa kapangyarihan ng mga salita ay humahantong sa atin upang suriin hindi lamang ang sinasabi natin, kundi pati na rin kung bakit sinasabi natin ito at kung ano ang epekto nito sa ating kaugnayan sa Diyos at sa ating espiritual na awtoridad. Ang paghahanap para sa mga salita na mangyaring ang puso ng Diyos
ay nangangailangan ng isang malalim na unawa sa kung ano ang talagang nagbibigay ng kagalakan sa ating Ama sa Langit. Natutuwa ang Diyos kapag ang kanyang mga anak ay nagdarasal ng may pananampalataya, kapag nakilala nila ang kanilang kabutihan, kapag ipinahayag nila ang kanilang katapatan, at kapag nilapitan nila siya ng may kumpiyansa ng mga minamahal na anak. Ang mga salitang nagpapasaya sa Diyos ay ang sumasalamin sa isang tamang unawa sa kanilang pagkatao at ating pagkakakilanlan kay Kristo. Kapag nagdarasal kami ng Ama, salamat sa iyo dahil ikaw ay tapat, gumagamit kami ng mga salitang pinarangalan ang kanilang kalikasan. Kapag idineklara namin natatanggap ko ng may pasasalamat ang iyong ibinigay para sa akin, gumagamit kami ng mga salitang sumasalamin sa pananampalataya at pagkilala sa kanilang kabutihan. Kapag sinabi natin na sa pangalan ni Jesus isang utos na gagawin mo, gumagamit kami ng mga salitang nag-ehersisyo sa autoridad na ibinigay niya sa atin. Ang mga salitang ito ay hindi lamang nakikipag-usap sa aming mga kahilingan. Lumilikha din sila ng isang kapaligiran ng karangalan, pananampalataya at pag-asa na nagpapahintulot sa mga pagpapala ng Diyos na malayang dumaloy. Ito ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng musika na nasa pagkakaisa at musika na hinamon. Parehong tunog, ngunit ang isa ay lumilikha ng kagandahan habang ang iba ay lumilikha ng pagtatalo. Kapag ang ating mga salita ay naaayon sa puso ng Diyos, lumikha sila ng isang espiritual na symphony na tumataas bilang isang mabangong insenso bago ang kanilang trono. Ang pagkakahanay ng ating mga salita na may kalooban at pangako ng Diyos ay mahalaga para sa epektibo at malakas na panalangin. Nangangahulugan ito na dapat nating ibase ang ating mga dalangin sa kung ano ang ipinahayag ng Diyos sa kanyang salita, hindi sa ating haka o mga kagustuhan sa karnal. Kapag nagdarasal tayo alinsunod sa mga tiyak na pangako ng Diyos, ang ating mga salita ay nagdadala ng bigat ng banal na autoridad sapagkat sinusuportahan sila ng walang hanggang salita. Halimbawa, kapag nagdarasal tayo para sa kalusugan batay sa Isaiah 53, para sa kanyang pananakit ay gumaling tayo. Ang ating mga salita ay hindi lamang mga hangarin ng tao. Ang mga ito ay mga pahayag ng naitatag na mga banal na katotohanan. Kapag nagdarasal tayo para sa pagkakaloob batay sa Filipos 4:19, ang aking Diyos kung gayon ay magbibigay ng lahat ng kakulangan mo alinsunod sa kanilang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Hinahanay natin ang ating mga salita sa mga tiyak na pangako na ginawa ng Diyos. Ang pagkakahanay na ito ay lumilikha ng isang espiritual na resonansya sa pagitan ng ating mga dalangin at kalooban ng Diyos, na nagre-resulta sa malakas na mga tugon at mga supernatural na pagpapakita. Ito ay tulad ng pag-tune ng isang instrumento sa musika na may perpektong tono. Kapag ito ay nakatutok ng tama, gumagawa ito ng magagandang tunog na pagpalain ang lahat ng nakikinig. Kapag ang ating mga salita ay nakahanay sa kalooban ng Diyos, gumawa sila ng mga espiritual na resulta na luwalhatiin ang Diyos at pagpalain ang iba. Ang pagbabagong anyo ng wika ng panalangin ay isang tuloy na proseso na nangangailangan ng dedikasyon, kasanayan at tulong ng banal na espiritu. Ito ay hindi isang bagay na nakamit sa magdamag, ngunit ang resulta ng isang malay tao na pangako upang parangalan ng Diyos sa ating mga salita. Ang prosesong ito ay nagsisimula sa panghihinayang sa mga mapanirang salita na ginamit natin sa nakaraan at ang matatag na desisyon na baguhin ang aming mga pattern ng pagsasalita. Pagkatapos ay hinihiling ang masigasig na pag-aaral ng mga banal na kasulatan upang matuklasan ang mga salita at parirala na pinarangalan at pinagpala ng Diyos. Ipinapahiwatig din nito ang patuloy na kasanayan ng paggamit ng mga bagong salita hanggang sa maging pangalawang kalikasan. Pakinabang na magsulat ng mga tukoy na pangungusap batay sa mga pangako sa Biblia at regular na basahin ang mga ito hanggang sa sila ay nakaugat sa aming mga puso. Bilang karagdagan, mahalaga na humingi ng tulong ng banal na espiritu na ang ating katulong sa panalangin at kung sino ang maaaring magturo sa atin na manalangin sa mga paraan na mangyaring ang Ama. Tinitiyak sa atin ng Roma 8:26 na ang Espiritu ay tumutulong sa atin sa ating kahinaan sapagkat kailangan nating tanungin tulad ng dapat, hindi natin alam,
ngunit ang Espiritu mismo ay nakikialam sa atin na may hindi masabi na daing. Kapag nagsusumite tayo sa kanyang gabay at pinapayagan siyang baguhin ang ating wika ng panalangin, nakakaranas tayo ng isang kapangyarihan at pagiging epektibo sa panalangin na hindi pa natin nakilala. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang nagbabago sa aming mga panalangin, baguhin ang ating buong espiritual na buhay at ang ating kakayahang makaapekto sa kaharian ng Diyos. Ngayon na natuklasan mo ang tatlong mga salitang ito na maaaring sabotahin ng iyong mga dalangin, nais kong tanungin ka ng isang direktang tanong. Ilang beses mo na ginamit ang mga mapanirang salitang ito nang hindi napagtanto ito? Sabihin mo sa akin sa mga komento kung alin sa mga tatlong salitang ito, oo, marahil, o hindi karapat, dapat, ay gumagamit ka ng higit pa sa iyong mga panalangin at kung paano mo pinaplano na baguhin ang iyong wika ng panalangin mula ngayon. Kung ang mensaheng ito ay humipo sa iyong puso at sa palagay mo ay tinawag ka ng Diyos upang linisin ang iyong wika ng panalangin, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at buhayin ang mga abiso. Bawat linggo ay nagbabahagi kami ng malalim na mga paghahayag sa Biblia na maaaring ganap na mabago ang iyong espiritual na buhay. At hindi mo nais na makaligtaan ang alinman sa mga makapangyarihang katotohanan na kakaunti ang nakakaalam. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya na kailangan ding matuklasan ang kapangyarihan ng tamang mga salita sa panalangin. Sama maaari tayong bumuo ng isang pamayanan ng mga mananampalataya na nagdarasal ng may ganap na awtoridad at pananampalataya. Sa screen ang aming susunod na inirekomendang video ay lilitaw na nagpapakita ng certain uri ng mga tao na hindi makatipid ng Diyos alinsunod sa Biblia. Huwag palampasin ito dahil ang iyong matutuklasan ay maaaring magbago ng iyong pananaw sa kaligtasan, magpakailanman. Pagpalain nawa ng Diyos ang iyong buhay ng panalangin at na ang bawat salita na lumalabas sa iyong bibig ay may pananampalataya, awtoridad at kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Hanggang sa susunod, ako ay isang balangkas at tandaan, ang iyong mga salita ay may kapangyarihan gamitin ang mga ito ng matalino.